Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at sana ma-share nyo itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, dyan kasi sa mga vlogs ko ay paulit-ulit Sir Bong, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo, huwag kayong maaasar. Lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede po ba yan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung topic natin ngayon, gusto ko lang i-update yung ating mga guro. Na today ay April 29 hanggang bukas April 30 Tuesday tayo ay naka-asynchronous kasi may DepEd order tungkol rito kapag tayo ay nasa asynchronous hindi dapat i-require yung ating mga guro na pumunta ng paaralan kasama din diyan yung mga non-teaching personnel kapag asynchronous hindi na dapat pinag-report yung ating mga guro. At dito sa NCR, sa National Capital Region, naglabas ng clarification yung aming regional director. Sabi niya ron, kapag asynchronous ang modality, hindi na dapat talaga nire-require mag-report yung ating mga guro. Kasama din yung ating mga non-teaching personnel. Maliwanag ba ito? Kaya dito sa Caloocan High School ay talagang wala kaming mga guro nasa bahay sila kasi asynchronous ngayon. At May 1 Wednesday, May 1 pala ng Wednesday. Tama ba ako? So Labor Day, wala ding pasok pala kaya 3 araw na wala sa school yung ating mga guro. Maliwanag ba ito? May nauna akong vlog bago ito at diniscuss ni Sir Bong doon yung promotion or application ng guro for reclassification. Sabi ko doon sa naunang vlog ko tungkol sa reclassification, talagang mahirap mahirap yung process ng application for promotion ng reclassification. Una, matagal yung process, inaabot ng isa o mahigit sa 1 taon, di ba? Pangalawa, mataas yung units required sa experience ng karamihan kapag nag-apply sila ng reclassification. Alam nyo kung ma-approve man yan yung inyong reclassification, gaya ng sinasabi ko, talagang tumatagal ito ng 1 taon or higit pa bago maibigay sa inyo yung inyong inaantay na appointment. Ganito talaga katagal yung pag-aantay kung kayo ay magpapareclass. Kaya pwede nating sabihin na talagang madugo kapag kayo ay nag-a-apply ng promotion through reclassification. Ang isang process ng promotion at ito yung i-discuss natin ngayon ay itong by way of natural vacancy. Nag-a-apply ang guro ng promotion dahil merong available na item doon sa kanilang school or doon sa kanilang division. Kaya lang kung titignan natin, hindi rin ganun kadali na makakuha ng item ng natural vacancy. Kasi by now, ubos na yung mga items ng Teacher 2, Teacher 3 at Master Teachers. Alam nyo, karamihan sa mga schools ngayon, ay wala ng vacant items paulit-ulit sa Sir Bong, sa Teacher 2, Teacher 3 at Master Teachers. Kaya kung gustong magpa-promote ng ating mga guro through natural vacancy, wala silang chance kasi nga walang mga available items sa kanilang mga respective schools. Talagang wala ng mga vacant items sa mga schools, lalo na yung mga small at even yung mga large na schools. Talagang ubos na yung kanilang mga items for Teacher 2, ulitin ko na naman, Teacher 3 at Master Teachers. Alam ko, ang meron na lang o nagkakaroon na lang ng mga items ay yung mga mega schools kasi
madali silang nagkakaroon ng mga natural vacancies na item katulad ng binabanggit ko at katulad nung school namin, Caloocan High School, kasi malaking school to, madali kaming nagkakaroon ng mga natural vacancies. Paano ba magkakaroon ng mga vacant items? Alam niyo, sa pagkakaunawa ni Sir Bong, hindi na kasi nagki-create or hindi na nagpo-provide, hindi na nagbibigay ng items yung mga binabanggit natin, Teacher 2, Teacher 3, Master Teacher, yung DepEd Central. Alam ko, ang binibigay, ang pinoprovide na lang ng DepEd Central ay yung Teacher 1. Alam nyo, dear teachers, kaya lang nagkakaroon ng mga vacant items, yung mga schools or divisions, yung mga division offices natin, ay dahil dito sa mga reason, na babanggitin ko. Alam niyo, nagkakaroon ng vacant item una kung merong namatay na guro. Of course, kapag namatay yung isa nating guro, naiiwan yung kanyang item. Pangalawa, kung may mga guro na nag-retired, nag-retiro, nagkakaroon tayo ng vacant item. Pangatlo, kung merong mga guro na nag-resign na from the service. Ito yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng mga vacant items. Kaya lang itong mga reasons na binabanggit natin, hindi naman ito regular na nangyayari. Tama ba, Sir Bong? Kaya bihira yung nagkakaroon ng vacant items sa mga schools or sa mga divisions. Ngayon, dahil walang mga vacant items sa mga schools, paulit-ulit, Sir Bong, at wala ding vacant items sa mga division, kaya yung mga guro natin ay nag-resort, nag-a-apply ng kanilang promotion by way of reclassification. Kaya kung nasasabi natin na mahirap magpa-promote ng reclassification, pwede rin nating sabihin na hindi rin ganun kadali na magpa-promote through natural vacancy or kung may available item, kasi nga palagi namang walang mga vacant items. Ito yung realidad sa ngayon. Nauunawaan ba? Meron ba kayong natutunan sa dinidiscuss natin ngayon? Meron ba kayong natutunan sa diniscuss natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.